So everyone, today is my vlog my channel because this is home and street for Pilbara, home Dakilang Longpo, Fried Chicken Street. Yun yung address ng lugar na tong pinagtatrabahoan ko. So ang road niya, Road 20 na Mindanao Avenue, Congressional. So kung papasok kayo dito sa house, Dakilang Longpo Pilbara Home Pelkun. To Pilbara Home to security guard yung Dakilang Longpo nung ipapasok at yun yung guard house. So ang number namin, papasok yun ng guard house. Tapat kasi ng guard house yung gate namin na malaki is number 3. So ang pangalan ng boss ko, Sinaida Opinaldo or Sini. So tinatanong niya sa akin sa social media kung gusto daw niya ako magbenta ng bahay niya kasi may bumibili sa kanya is 18 million. So ang binibenta niya kasi sa bahay na to is 20 million. Malaki kasi to eh. Tsaka malawak ang lupa kaya garden yan dyan, house yan dito. Kaya kung puro house, malaki talaga, parang mansion. So, dahil hindi ko naman makuha yata ang pera ko sa government, what happened to me in my bank and BPI address is Shorthorn Road 20 location for BPI Bank. Doon ako kasi nakaregister ang aking ATM and open bank kasi doon nanggagaling ang aking sweldo, nanggagaling sa ibang bansa, sa US. So, ako lang dito sa house. So, ang gusto ko, ibibenta ko siya ng 20 million kasi ang gusto niyang benta. So, magtataas ako kasi yung website at social media ko ang platform ang ginagamit ko. Mahal talaga ang bayad. At saka personal ko yun at tatrabaho ako dito. So, ang binta ko dito sa bahay na to is 25 million. So, maganda naman talaga ang location niya. Old subdivision. Hindi siya bumabaha. At mataas itong lugar na to. Pataas siya. At dapat nyo ang Comadron of our Catholic. Ang mga opisina ng mga sisters sa ibang bansa at mga Pilipino. Katabi lang ng house namin. So, katapat nyo rin ang bagong tayong BGMP dito sa Dakilang Longpo sa Fried Chicken Road. So, magkakapit-bahay lang kami. So, yun. Tapos, ilalagay ko na lang sa link sa YouTube na to ang number ng boss ko at tawagan nyo na lang. So, pag napapayag siya ng 25 million, tapos yun yung sabihin nyo na ako nagbibinta yung kanyang, trabahador. Para naman kumita ako ng pera. So, kung mabili ng 25 million, kukunin ko yung 2 million sa kanya yung 23 million. O, diba? Diba siya? Dapat nga makukuha niya is 22 million lang, sa akin ang 3 million. So, sabi niya tulungan ko daw siya, gamitin ko ng aking social media kasi marami bumibili ka ng binabarat siya kasi nga hindi naman nangingialam ang anak niya kasi mga anak niya may bahay sa Canada, may bahay sa Amerika, puro subdivision din kasi mga foreigner ka na asawa kaya doon sila tumira at gusto niya ibinta niya itong house na to kasi 6 months siya dito nag-stay, 6 months siya sa ibang bansa. So, immigrant citizens na kasi siya sa US, yung anak niya doktora. So, doon na siya titira sa US kasi siya's 82 years old. Tsaka, paano yung pilay-pilay niya. Kahit barat ang pasweldo niya sa akin. For very something. So, yun yung aking point na mangyari. Kasi pag naunahan talaga tayo, wala, sayang. Ako gusto ko mabili to kahit mahal. Ang gusto ko kasi, una sa lahat is private area, malapit sa hospital, malapit sa mga malls, malapit ito sa SM North EDSA, sunod-sunod yan, Project 8, Subdivision, Tandang Sura, Tandang Sura doon,
Tapos may sunod pang village siya subdivision. So pang itong sunod. Tapos sa likod namin Sara subdivision. Tapos may sunod pa. Siguro pangatlo yung GSIS subdivision na sinisimbahan ko yung sa Crush. Sa akin vlog. Masusunod-sunod yan hanggang ano yan. Hanggang SM North. Papunta ng Cubao. Pataas palayo na yan. So, yun yung makuha. So, ilalagay ko ang kanyang phone number kay Miss Sini Palayo niya. Pero ang totoo niyang pangalan is Sinaida of Pinaldo. So, dahil kasal siya sa engineer ng asawa na nagtatrabaho sa US at doon namatay, ang may-ari nito ang asawa niya. Kaya, napunta sa kanya kasi may anak sila. So, yun yung point. Ay, gusto ko daw siya, tulungan ko daw siya para maibenta yung house. Yung mga sisters sana bibili, gagawin nilang home for the aged kasi katabi nito ang sister building. Yung mga nag-aaral pumupunta dyan, mga foreigner o Pilipino, Katolik, na nagmamadre o nagpapare. So, gusto sana nila ibenta kaya gagawin nilang home for the aged. Lagayan ng mga baliw or mga bata na abandon. Marami kasi mga batang adapt dyan eh. Minsan may mga birthday party yan dyan, andyan sila. So, dito yung lumalaki yung mga abandon na bata at dito yung nagtatrabaho rin. Tinitraining nila. Alaga na matatanda o matatandang madre. Kumbaga, gusto nila mabili to. Gusto nga nila bilhin 18,000. Masyado ng barat. Parang, kasi ang ano ng amo ko, yung increase niya kasi nga mahal ang binabayaran ng mga tax ng mga properties dito sa gobyerno. Buwan-buwan yun at sa mga basura, mga homeowners, basta maraming binabayaran. So yun. So I have no Wi-Fi today and data because this video is tomorrow to upload. Yeah, is the very... So tomorrow ko na lang ilalagay sa aking YouTube ang number niya. So kung magusto niyo mabili ang house na to, so kontakin nyo na lang aking post. Pero wag nyo bibilin na hindi siya nag-uo. Kung umuo siya, bike siya ng 25 million, sabihin nyo ako ang nag-promote or whatever to your house. Kaya may ako doon. Mayroon akong happy. Kasi baka hindi ako bigyan niya ng pera. So, sa totoo lang, ang sweldo ko talaga dito, guys, at a personal, is 4,000 a month. So, ang aking allowance is 2,000 a month. Nasa ibang bansa siya. So, kaya naman ako napunta dito during pandemic, di ba? Nawalan ako ng trabaho kasi yung boss ko wala ng income at saka mga anak niya nasa abroad, wala ng income. So, linipat lang ako niya dito sa Fragicate. Pero nagtatrabaho ako dati sa Barangay Santo Niño, Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Kaya lahat ng ID ko or na pinare-registered ko doon naka-address sa kabilang bahay, hindi dito sa Fragicate. Kaya yun lumalabas doon sa aking access documents sa PhilHealth, Quezon City ID. Alakarin ko pa yung aking SS, something old, hindi ako abot to national anything ID, whatever, kung gusto ko pumunta ng ibang bansa. So yun naman kasi yung story talaga, at kaya naman ako napunta dito. Tinanggap ko naman ng ganong sweldo kasi nga pandemic pa yun. 2021 napunta ko dito, so mayroon pang coronavirus. Kaya dahil wala naman siya dito tuwing 6 months at dito lang din siya bumabalik sa ibang bansa, kaya naman ako tumatagal kasi ginhawa naman ako dito kahit ganun ang sweldo. Tinanggap ko naman. It's just a word for my life. Pero it's just bad sense. Habang tumatagal ako, hindi niya ako tinataasan ng sweldo. Kung ipapaduli ko daw, sabi ng kapitbahay, ipaduli mo na yan. Aanhin ko naman ng yung ganyang malaking sweldo kung bugbog naman ang katawan mo, di ba? Dahil solo naman ako sa buhay, sarili ko aking ginagastusan. So, nagbibigay ako sa kapatid ko for every month 500 dahil may anak siyang isa na 7 years old. Parang baon niya araw-araw, parang tumutulong lang ako kasi kaya ko pa naman tumulong.
Yun lang naman aking tulong. Pero wala akong naipon kasi nga magastos ako sa online. Nagbibili ako ng mga gadget for TikTok, YouTube, whatever, beauties. Pero lahat ng sweldo ko napupunta doon at wala ko talaga akong naiipon. Ang BPI, itiin ko talaga pag chinik yun, laging empty. Kasi ang nawini-withdraw ko dyan ay 5,000, 6,000. So magkano lang natitira? 1,000, minsan 0 pa. Kasi hindi naman ako kumikita sa TikTok, sa YouTube, and all happen. Something like that for anything bad. And yeah, it's very struggle, and, something bullshit. And our this is my kitty, nakikinig ang aking cat. Hello, kitty. Baby, na nating house natin, wala na tayong pagkain. You like talk this my video? And you talk this Jesus and help us. Because I believe it's over the world of the people. The Lion King. Okay. But okay, this not understand, but just okay. Kinakausap ko siya at nakakaintindi talaga siya. So, hinahanap siya ng mother niya. Kasi itong pusa na to, kila sister to. So, ngayon dito pinanganak sa may garden namin, sa may wood ng mga malalaking kahoy na lagay ng mga orchids. Ayun. Doon ko siya nakita ng babies. But just cutie. Gumaling na yung mata niya kasi nag-order ako sa TikTok ng mga eyeball niya kasi yung kinuha ko siya. Yung dalawang niyang mata, may dana lagi. Tapos namumula. So, pinagtsagaan ko siyang linisin. Nang gumaling din siya is 3 months na siya sa akin. Dati baby pa lang. Ito ay si Katie. Si Perry naman yung brother niya, yung meal. Yun ako doon sa may coaches, sa may abandon, sa may gate namin. So, pag nabinta yung house, wala na ako dito sa Quezon City. Malilipat ako ng Antipolo City. Medyo bundok yun at malayo talaga sa city at marami mga addict doon something aswang kasi pagbaba mo talaga doon may ilog tapos may palengke doon, marami mabibili pero malalayo ang bangko doon. Mayroon siyang properties doon, baka doon ako titira kasi ayaw naman ako niyang paalisin. So doon ako malilipat, I think. Diba? Doon naman ako malilipat. So ang bahay doon ay maliit lang, parang ordinary house lang. Yun, medyo malayo. Kung yun ang magaganap. So, kung yun ang magaganap, pero pag binigyan ako ng pera na malaki, na pag nabintang bahay na to ay mayroon akong ambag, hindi na akong papasok sa kanya. Itutuloy ko ng aking experience for work and before dito sa Philippines people, hairdresser, tapos naging cook ako, assistant ng karinderya, kung paano magluto, paano maghiwa ng mga gulay. It's not a mall, it's not a Jollibee, but experience well. But Filipino is a fanatic because it's exotic food. Yun, nagtindira ako ng bakery, basta marami ang experience na is not a personal politics or whatever government or in the Philippines people. But I am Merkel because part of my religion. Yun ang aking buhay noon. Tapos trabaho simba, trabaho simba, kaya hindi ako nagkaka-boyfriend kasi ang focus ko sa Lord. At yun talaga aking ginawa. Dahil gusto ko magkaroon ako ng personal access world. Kasi ganun pag naintindihan mo talaga ang Bible, malalaman mo ang lahat kung anong tama o mali. As very struggle is very right. Pag sumunod ka ng mabuti at mararating mo. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan, magiging immortal ka, mag-shine ka sa world. Parang ako, always shine the world because Miss image this earth as a first miracle of Sodom and Gomorrah and international religion per second coming na nangyari itong in time noon na hinukom yung mga sexual sa city kay puro kalayawan at wala na nananampalataya. Yun yung aking purpose, kaya ako nag-miracle sa Philippines of religion. Dahil religious talaga ako na bakla or sexual. Kikita mo na naman ngayon, di ba?
Ilan taon ako? 37. It's very longer for years. Wala pa ka na kahit ano sabihin na tayo, bakla yung hindi ko sa ininit. I don't care. But no spare judge because you are not allowed to cry. Guys, talk to me. It's nice in this focus. No matter whatever you do. And believe me, because it's gift. Yun. Kaya kayo mga sexual kayo, mag-repent kayo or people, man or woman, or the people your sibling is stop for your living love because this is for third war is very coming and in time to the big one disaster. Very short lang ang life natin and eternity. Kaya sinishare kong akin to kasi para pag namatay tayo, yung naiwan sa mundo natin, napapanood nilang ginagawa natin everyday for YouTube because color YouTube is history lahat nakatago dyan for ending ops, for Discover channel and documentaries for research. But noon is research for Google, that's very common, but now ay AI na ang ginagawa, kaya very dangerous itong apps na to. Maraming mapapahamak dito at maraming mapapaniwala sa mga editing for creator, vlogging channel to something intelligence. Kaya mag-ingat tayo because evil is around the intelligent people at ginagamit na yun para bumagsak ang mga God works o nagtatrabaho sa Panginoon or the serve Christ because the devil always attack there. The nation, politics, president, doctor, celebrity, sexual, actor, anything influence people is most devastating damages. So follow for our channel and my YouTube channel. Thank you. Today is 4 a.m. Hindi na ako nakatulog because raining, it's around to my noise, my home. It's not ready but nakatatlo akong tasang kape. But I know that kape is sleeping well. But ang ginagamit kong coffee is sugar free. There's a lot from diabetes. So, wala naman akong diabetes. So, minimin din ko ang pagkape at tinating. Kailangan malakas ka sa kape. So, water always na hindi naman totoo yung 7 tasa sa isang araw, kalukuhan yun. Lahat ng iniinom natin may tubig, parted water or coffee mixed, sinasal at lumalabas yan sa ihi at sa organ. So kaya hindi yung totoo na iinom ka ng isang pasong tasa sa isang araw. No need about to prove that because people is like, dahil yun lang sa mindset, yun ang ano ng mga doktor sa kanila, yung tinong mga low town. So pag nakainom ka ng kape, uminom ka ng tubig para yung acid malinis at ilabas, matunaw. Nang yun. So, ano pa ba ang sasabihin ko? So, yung share ko sa my YouTube ko. Hindi naman alam ng boss ko may YouTube channel ako. Alam na TikTok, kaya hindi niya makikita for anything. Because my YouTube is very privacy in the world. Our channel is my connection to international program and Philippines television. Okay, thank you and good morning. Bye.